Eto na mga kabasketball, Game 2 ng Bakbakang Gilas Pilipinas kontra sa Guam. Todo persa pa rin ang ating Gilas Pilipinas. Rebounding ng Guam, mas palalakasin daw nila. At kay Soto, posible nang makapaglaro ngayong December. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Matapos ngang tambakan ng ating Gilas Pilipinas ang Guam sa kanilang mismong home court sa pagsisimula ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, ay mapupunta naman sa ating Gilas Pilipinas ang home court advantage sa kanilang Game 2 na gaganapin sa Blue Eagles Gym ngayong alas 7 na gabi, no? Alas 7:30 ng gabi dito sa atin sa Pilipinas. Sa pinakabagong interview kay Coach Tim Cone ay naniniwala siyang mas magiging motivated ngayon ang Guam para talunin ang ating Gilas Pilipinas. Pero hindi ito papayagan siyempre ni Coach Tim Cone dahil bawat laban dito nga sa tournament na to ay napakahalaga. Kailangan daw na hindi mag-relax ang ating Gilas Pilipinas mamaya, no? At umaasa siyang matutulungan ng mga Pinoy basketball fans na manonood diyan nga sa Blue Eagles Gym para palaging nakataas yung energy ng ating national team. Ayon naman kay Coach Calvo ng Guam ay mas palalakasin nila yung kanilang rebounding mga kabasketball dahil dyan talaga sila nilamon, no, ng ating Gilas Pilipinas. Pero kung mananalo pa rin ang ating Gilas Pilipinas mamaya mga kabasketball, magna number 1 pa rin tayo. Diyan nga sa Gilas Pilipinas FIBA World Ranking or Standing, diyan nga sa Group A dahil nga sa laki ng nilamang ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Guam. So papangalawa lang etong Australia o New Zealand, depende doon sa magiging resulta ng kanilang laban kung sino yung mananalo at kung yung ilan yung magiging lamang. Kasi kung mananalo naman etong New Zealand at lalamang sila ng masigit doon sa inilamang sa kanila ng Australia nung kanilang Game 1, sila yung papasok dyan nga sa pangalawa. Sa ibang balita mga kabasketball, eto matindi, no? Baka hindi umabot sa January etong napipintong pagbabalik ng ating pambatong si Kai Soto. Baka po last week ng December ay makita na nating maglaro si Kai. Hindi ko lang pwedeng idetalye yung mga nakapaloob dyan. Pero siguro pwede nating maisip na 100% healthy na kasi si Kai, no, by that time. At kailangan na siya ng kanyang koponan na Koshigaya Alpas na nasa kalagitnaan ngayon, no, at posibleng hindi makapasok diyan nga sa Japan B-League Playoffs. So alam naman natin si Kai nakakontrata yan kahit hindi naglalaro. Kaya tuloy-tuloy yung kanyang kontrata, no? At siyempre karapatan din nitong Koshigaya Alpas na makuha nila yung talagang inaasam nila na tulong dito nga sa ating pambatong si Kai Soto na talagang magiging malaking bagay. Kasi kung titingnan mo yung average ni Kai nung nakaraan, almost 14 points and 10 rebounds per game. Napakalaking bagay. Plus pa, no, yung kanyang rim protection saka yung mga bagay na wala na sa stats talagang nanaisin netong Koshigaya Alpas sa lalong madaling panahon, especially kung makikita naman talaga ng mga doktor ni Kai na by December ay itong late December ay okay na si Kai. Baka makita nating maglaro na si Kai diyan nga sa Japan B-League. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Good luck sa ating Gilas Pilipinas mamaya. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.